So, di ba, napakagandang pagkakitaan talaga ng yema cake na to. So, napakasimpleng gawin and then hindi naman ganun kamahal ang mga ingredients niya, di ba? So, gusto niyo malaman kung ano ang recipe na to? Hello guys, ayan, kadadating lang natin. So, sabi ko bago kami mananghali ay mag-bake muna ako since may mo-order sa atin ng 15 tubs na yema cakes and then di ba kahapon nag-upload tayo ng yema cake, so wala dun tutorial. So, ito na yun. Gagawin lang natin, ito-double lang natin yung ating recipe. Sakit ang ulo ko. Medyo hindi maganda yung timpla ng katawan natin ngayon. Siguro puyat, pagod, kaya masakit ang ulo ko guys. Pero kaya naman, para sa inyo. So, napakadali lang naman na itong gawin. And then, kung wala kayong oven, okay lang yan, pwede nyo siya guys i-steam. So, ito yung mga pangunahin natin kailangan. Ilalagay lang na lang natin sa description yung full recipe. So, bago ako nag-i-start, gumawa ng yema cake, lagi kong ginigrease muna yung gagamitin kong bowl na pang-mix sa ating meringue. Para noon, masigurado natin no trace of oil talaga. So, vinegar yung ating ginagamit doon. Yan. Ito lang naman yung gagamitin nyo lang naman na pang-mix. Ay, kabalintis. Ito, tumalon pa nga po. So, ayan. Set aside muna natin. So, dito muna tayo sa ating dry ingredients. So, kailangan natin dito is, sabi ko nga, do-double natin yung recipe. Kailangan natin dito 4.5 cups ng cake flour. 4 tablespoon na baking powder. Half teaspoon na salt. Yan, mix lang natin. So, kung wala kayong cake flour, pwede naman na all-purpose flour. Basta lang ang gagawin nyo ay babawasan nyo ng 2 tablespoon na pinaka-flour, all-purpose flour, and then dagdagan nyo lang ng cornstarch. Yun yung palit nyo para magkaroon kayo ng cake flour. Yan. Then, lagay nyo na yung inyong sugar. Ilalagay na natin yung ating mga wet ingredients, yung water, 1.5 cup na tubig, 1 cup na chiffon oil, any brand naman pwede, pwedeng canola oil. Ako ang gamit ko yung sa Achievers na oil kasi napakabango nun. And then, 2 teaspoon na vanilla. And then, lalagyan natin, instead na yolk ang ilalagay natin dito guys, ang gagamitin natin dito ay 4 na pirasong buong itlog. Gusto ko kasi lahat magagamit. Yan. And then, mix nyo lang siya. Mix nyo lang siya hanggang mawala na yung mga bubo. Ayan, ganyan lang siya guys. Pagka na-mix ng ganyan, i-set aside muna natin. And then, magsa-separate na tayo ng egg white sa egg yolk. So, separate lang natin yung whites. Yan yung egg yolk natin. Medyo papaluma na. Kasi malalaman mo pag luma na yung itlog. Mabilis nang masira yung pinaka-yolk niya. So, ayan. Bibit na natin to. So, bago natin ibit yun, di ba? Nakapag-separate tayo dito guys ng pinaka-yolks natin. So, pagka kasi in-stay nyo ng matagal, yung yolks na ganyan, hindi nyo kinuberan, ay magda-dry siya. So, pag na-dry yun, o nag-uubuo yung pinaka-yolks nyo, ay hindi na siya guys malulusaw. Kaya ang ginagawa ko doon ay, bago ko siya i-stay, or bago ko muna siya hindi gamitin, ilagay ko na yung gagamitin natin na pinaka-condensed milk. Para lang ba hindi siya ma-dry, kahit na hindi siya takpan. Ganyan nyo lang. Kasi madalas nangyayari na dahil hindi pa naman gagamitin, isa-set aside yung egg yolk, ang nangyayari, nadadry na siya guys, nagbubuo-buo na. Pag nagbuo-buo na yun, ala na yun. So ayan, pagka ganito na combine na yung yolk sa condensed milk, okay lang. O, pwede nyo na siya i-set aside. So ayan, dito naman tayo sa meringue natin. Ito yung 14 pieces na large na egg whites. Bibit natin siya ng high speed. Pwedeng hand mixer ang gamitin. And then, mag-a-add lang tayo, wala kayong cream of tartar, ay okay lang yun. Mag-a-add lang tayo dito ng 2 teaspoon na vinegar. Ang vinegar kasi guys ay stabilizer ng ating egg whites. So, kung walang cream of tartar, vinegar, pwede din na lemon or calamansi. And then, meron tayo dito na 2 cups of white sugar. Gradual nating ilalagay sa ating pinaka meringue. So, dahan-dahan lang talaga.
Yan, mix nyo lang siya. Yan. So, pagka ganito guys, is okay na to. Pagka ganyan guys, hindi na nalalaglag is okay na po siya. Pwede na siyang gamitin. Pagka kasi ginanon nyo, dumulas pa, ibig sabihin kulang pa yung sabit. Yan, pupold na natin yung ating meringue dito sa pinaka-cake batter. Marahan lang ang pag-mix niya. Pwede din kayong gumamit ng wire whisk. Ayan. Make sure lang na marahan nyo pa rin siyang hahaluin. Kasi iwasan natin dito na dumapa o bumagsak yung ating cake. Kasi alam niyo naman na ang egg whites ay maliliit na bubbles yan. Ito ang nagpapa-fluffy, nagpapalambot sa ating cake, yung mga bubbles na yan. So yan yung iniiwasan natin na pumutok o mag-deflate. So yung suka or yung cream of tartar, siyang nagiging stabilizer ng ating pinaka-meringue. Yan, napakasimple lang naman ang paggawa ng yema cake sa totoo lang. Pwede nyo siyang i-steam. So kung i-steam nyo guys, make sure lang na may cover yung ibabaw ng inyong pinaka-cake na gagamitin o gagawin para hindi siya matuluan ng tubig. Yan, smooth na siya. And then, lalagyan na natin sa ating llanera. So dito is, lalagay lang natin ng mga 3/4 cup lang. Ayan, ganyan lang. So ang size ng llanera natin is medium size. Hindi nyo na guys kailangan i-grease. Huwag nyo na i-grease. Hindi nyo na kailangan greasean ng oil kasi ang yema cake na to, once na lumambig, kusang hihiwala yung cake sa lalagyan. Yan, napaka ganda guys pang negosyo na to. So, kung gusto nyo mas nibisan, okay lang. Pag mas manipis, pwede nyo pang mas ibaba yung presyo nyo. Sa akin, 3/4 cups lang. Although, pagka sumalok ako, di ba 1 cup, hindi naman kasi lahat na yan ilalaglag nyo. So, halos ang nalalaglag lang is 3/4 lang. Pagka hindi maganda yung alsa ng egg whites nyo, mas konti lang guys yung mapapalabas nyo. So, ayan, nakakuha tayo dito guys ng 20 llanera na medium size. Ganyan nyo lang para ma-release yung bubbles. Up. So, ibabake natin siya guys ng mga 20 minutes. Pero check pa din natin. Depende kasi din sa oven eh. Minsan 20 minutes, minsan 15 minutes. Ganun. So, hindi pantay-pantay ang init ng oven. Yung tatlong oven na yon, hindi siya pare-pareho. So, ayan. Habang iniintay natin na maluto yung ating pinaka-cake, ay gagawin naman natin yung filling. Ayan. So, ito kanina yung meron din tayo dito na 14 pieces na yolks. And then, nilagyan na natin ng isang condensed milk para nun, hindi siya ma-dry, di ba? So, lalagyan natin muna to ng 3 tablespoon na cornstarch. Yan, lusawin nyo lang. Although, titingnan nyo din kung anong consistency gusto nyo. Pagka okay na sa inyo yung walang cornstarch, ay huwag nyo nang lagyan. Kasi, di ba, ang yolk naman talaga ay papalaputin din yan, yung inyong mixture, yung inyong pinaka-filling. Yan. Then, saka na natin ilagay sa ating pinaka-kawali. So, salayin muna natin. Para walang buo-buo. Natin sayang. Yan. And then, lalagyan pa natin dito ng condensed milk. So, kailangan natin sa 14 na yolks, kailangan natin ng 4 na condensed. Ito yung ginamit natin kanina. Yung 14 na yolks, kailangan natin ng 4 na condensed and then 2 cans na evaporated milk. So, kung kayo is natatamisan sa ganitong dami ng condensed, ay pwedeng nyong bawasan and then palitan nyo ng evap. So, minsan ang ginagawa ko is 1:1. 1 condensed and then 1 evaporated milk. So, kung ito is 4 na condensed, pwede nyo siya guys gawin na tatlo-tatlo. 3 condensed, 3 evap. So, nasa sa inyo yun. Yan. So, sabi ko nga sa inyo guys, pagka nakakuha kayo ng recipe sa kahit na anong mga nag-tutorial dyan, or yung mga content creator dyan, kunin nyo yung recipe na yun and then kayo na bahalang maglaro or mag-adjust nung makukuha yung recipe. Malaya kayong baguhin. Sa ganyan naman magta-trial and error din kayo. Then, sabi ko nga, pagka ang gumamit kayo ng condensed milk, any brand naman pwede ng gatas. Kahit mumurahin lang siya is okay lang.
ang lagi nyo lang tandaan dito ay yung paggamit nyo ng evaporated milk. Kailangan yung evaporated milk nyo is original, yung mas masarap, yung mas mahal ng konti. Di ba laging dalawang klase yung evaporated milk. Yung filled milk, ayan, masarap. Evaporated filled milk. Bulol. Ayan. Yung kundi Alaska na pula, jersey na gold ang inyong gamitin. Napakalinamnam guys. So, napakadami nang natulungan o kumita dito sa Yema Cake na tutorial natin na to. Talagang maganda tong pagkakitaan, pang negosyo talaga guys. Hindi, maglagay lang kayo ng kahit 1 teaspoon na vanilla. Yan, tensiometer yun. No? So, ganun lang. And then, lulutuin na natin siya guys sa medium heat hanggang sa lumapot. After 20 minutes, luto na yung ating Yema Cake. Sunog na nga yun. Yan. Sorry. So, ito na guys yung ating na-bake. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo guys, habang lumalamig ang Yema Cake nyo, o yung pinaka-cake nyo ay kusa siyang hihiwalay sa lyanera or sa baking tray. And then, sa pag-unmold lang, ganyan lang. Ayan. Kita nyo naman guys. Super lambot. Ayan. Malambot niya guys, oh. Pwede nga di taktak lang. Ayan, ganyan. So, kailangan, yung Yema Cake is, yung pinaka-chiffon nyo is okay na bago nyo haluin yung inyong mixture. Para nun, hanggat mainit pa ang inyong Yema sauce ay mas madali siya guys ibuhos. Ayan, oh. Kailang naman pa ganyan. So, ito na yung ating nagawa. Lalagyan na lang natin ng sauce. So, ayan na guys. Pagka malapot ng ganyan ay okay na siya. Diba? Mabilis lang itong palaputin. Lalagyan na. So, ayan na guys. May kukuha na agad. Ayan na. Kain muna natin yung 5. Panggadgad ng cheese! So, unahin lang natin ito yung 5. Kita nyo naman guys. Di pa tapos. Pinipick up na. Naku, lumalakas pa yung ulan. So, ito gamit natin na cheese na to. Daily queso guys. Ang ganda niyang gamitin. Hindi na. Wala na doon yung mga sandubog natin sa ilalim. Ayan. So, ito guys yung ating gagamitin na filling. Kanina kasi ay nag-aakura yung pipick up. And then, maglagay lang kayo dito guys ng ganyan. Basta lang makuberan. Ang kainaman kasi habang mainit pa yung pinaka-Yema sauce nyo, mas maganda siya guys ibuhos para neat siyang ilagay. Pagka kasi nag-set na yan, ipapahid nyo isa-isa. So, ayan, ganyan lang ang lagay. Basta lang makuberan. At mabilis to guys mag-set yung pinaka-filling natin. So, pagka nalalaputan kayo, bawas lang kayo ng cornstarch, no? Ang ginagamit ko guys na cheese is daily queso kasi ito ay maganda siyang igadgad. Ayan. Kasi parang matigas na siya agad. Kesa dun sa mga iba natin ginagamit. Eden, masarap yun talaga. Kaso nga lang, ang lambot niya. Nakakabwisit gamitin. Samantalang ito, si daily queso ay madali. Tapos madami ka pang makukuha sa isang pirasong cheese. So, ayan, nakita niyo naman, hindi pa natin nabupuli lamig. Kanina yung ating Yema Cake, may tao na sa labas para kuhanin yung 5 tab. So, di ba, napakagandang pagkakitaan talaga ng Yema Cake na to. So, napakasimpleng gawin and then hindi naman ganun kamahal ang mga ingredients niya, di ba? And then, magandang pagkakakitaan talaga. Na yung ating nagawang mainit-init pang Yema Cake for today.